Ang huling alab Darevarte. Kabanata 1, ang kaharian sa anino. Sa malawak na lupain ng Darevarte, na kilala sa mga gintong ilog at lambak ng Esmeralda, naghari ang isang marangal na hari na nagngangalang Maharaja Virendradev. Isang mandirigma ng walang kapantay na kagitingan. Pinag-isa niya ang 5 naglalaban ng angkan at nagtayo ng isang maunlad na kaharian. Gayunpaman, bihirang tumagal ang kapayapaan. Ang mga bulong ng digmaan ay nagmula sa kalapit na kaharian ng Vanchala, na ang walang awa na pinuno, si Haring Redraksha, ay naghanap ng Darevarte para sa mga mayamang minahan nito at mga sagradong templo. Naputol ang bigkis ng kapayapaan at nagsimulang umalangaw ang mga tambol ng digmaan. Ngunit sa loob ng ginintoang palasyo ng Darenagar, ibang digmaan ang namumuo ang pag-ibig at pagkawala. Si Haring Virendra ay may 2 anak. Si Yugendar, ang nakatatanda isang mabangis na mandirigma, matapang at mapagmataas. Si Aryan, ang nakababata mabait, matalino at minamahal ng mga tao. Alam ng Reyna, si Rajeshwari Devi, na may paparating na bagyo hindi lamang mula sa labas ng kaharian, kundi pati na rin sa loob ng puso ng kanyang mga anak. Kabanata 2, Magkapatid sa digmaan. Habang naghahanda si Haring Virendra para sa labanan, hinirang niya si Yugendar bilang general ng hukbo. Gayunpaman, nagbabala si Aryan laban sa direktang labanan at nakiusap para sa diplomasya. Mabangis na nagtalo ang magkapatid, halos mabunot na ang mga espada. Ang hari ay nanunood sa katahimikan, ang kanyang puso ay napyunit. Noon pa man ay pinangarap niya ang pagkakaisa, ngunit ngayon, maging ang kanyang pamilya ay nahati. Nang gabing iyon, umalis si Aryan sa palasyo ng walang salita at pumunta sa mga hangganan, umaasang matigil ang pagdanak ng dugo sa pamamagitan ng kapayapaan. Nadama ni Yugendar na pinagtaksilan. Para sa kanya, duwag ang kinikilos ni Aryan. Kabanata 3, ang apoy ng Vanchala. Si Redraksha ay umatake sa madaling araw. Ang unang labanan ay brutal. Libo-libong tao ang nahulog. Pinamunuan ni Haring Virendra ang hukbo sa tabi ng Yugendar, pinatay ang kaaway na parang leon. Ngunit napagod na siya sa edad. Sa kalituhan, bumalik si Aryan hindi kasama ang mga sundalo, ngunit kasama si Sharvani, ang prinsesa ng Vanchala, na sumalungat sa digmaan ng kanyang ama. Itinaya niya ang lahat, nagdala ng mga lihim na mapa, at nagbukas ng isang nakatagong daanan sa bundok para sa hukbo ni Darevartan. Ang pag-ibig ni Aryan at Sharvani ay namulaklak sa gitna ng apoy at kamatayan. Kabanata 4, Dugo at pagkakanulo. Natuklasan ni Redraksha ang pagkakanulo. Naglunsad siya ng isang pangwakas na pag-atake, pagsunog ng mga nayon, pagkalason sa mga ilog at paghuli sa reyna. Sa isang matapang na pagtatanggol, pinangunahan ni Haring Virendra ang isang pangwakas na pag-atake kay Vanchala, na isinakripisyo ang kanyang sarili upang iligtas siya. Ang kanyang namamatay na mga salita sa kanyang mga anak ay, umiiyak si Aryan. Nanatiling tahimik si Yugendar, nanalo ang digmaan, ngunit nasira ang kaharian. Kabanata 5, Tagapagmana ng abo. Nang wala na ang kanilang ama, hinarap ng magkapatid ang huling pagsubok, sino ang magsusuot ng korona. Gusto ng korte si Aryan. Sinuportahan ng hukbo si Yugendar. Sa isang emosyonal na paghaharap, lumuhad si Aryan sa harap ng kanyang kapatid at sinabi. Natigilan sa kanyang pagpapakumbaba, ibinagsak ni Yugendar ang kanyang espada, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Nagyakapan ang magkapatid. Sa unang pagkakataon, tunay na nagkakaisa si Darevarta. Kabanata 6, ang pangako ng reyna. Pagkamatay ni Haring Virendra, ang maharlikang pamilya ay nagtipon sa pagluluksa. Si Reyna Rajeshwari Devi, na dati ay nanatiling tahimik sa likod ng kortina ng mga pader ng palasyo, ngayon ay bumangon tulad ng espiritu ng Darevarta. Ipinatawag niya ang 2 prinsipe sa harap ng sagradong apoy ng mga ninuno. Pinasumpa niya ang kanyang 2 anak na lalaki sa maharlikang espada na mamumuno sila hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil sa awa. Pagkatapos ay nagsiwalat siya ng isang lihim, isang nakatagong heirloom, isang scroll na ipinasa sa mga henerasyon. Naglalaman ito ng Code of Dharma, ang mga halaga na unang nagtayo ng Darevarta, sakripisyo, awa, pagkakaisa, katotohanan. Ang pangakong ginawa sa araw na iyon ay umalangaw sa buong lupain. Kabanata 7, ang muling itinayong kaharian. Lumipas ang mga buwan. Sa ilalim ng karunungan ni Aryan at ng lakas ni Yugendar, nagsimulang gumaling si Darevartan.
Ang mga templo ay muling itinayo, ang mga magsasaka ay binigyan ng ginto, at ang mga ulila sa digmaan ay pinatire sa mismong palasyo ng hari. Si Prinsesa Sharvani, na dating anak ng isang kaaway, ngayon ay naglalakad sa mga lansangan bilang isang manggagamot. Ang kanyang paghipo ay maaaring makapagpapalambot kahit na ang pinakamatigas na puso. Si Yugendar, na minsang napuno ng galit, ay nagsimulang magturo sa mga kabataang sundalo hindi lamang sa swordsmanship, kundi pati na rin sa karangalan. Ang kanyang ugnayan kay Aryan ay lumakas, na nabuo sa magkakasamang kalungkutan at paggalang sa isa't isa. Ngunit ang kapayapaan, tulad ng tagsibol, ay palaging pansamantala. Isang kakaibang katahimikan ang bumagsak mula sa hilaga. Lumamlam ang mga bituin. Hindi na bumalik ang mga mensahero. Ang mga bulong ay nagsalita tungkol sa Shadow King, isang madilim na kapangyarihan na nawala sa mga sinaunang scroll, ang nakalimutang prinsipe ng Darivartan, na ipinatapon mga henerasyon na ang nakalipas. Kabanata 8, ang pagbabalik ng mga anino. Ang hilagang langit ay naging pula. Nawala ang mga nayon sa magdamag. Dumating ang nakaligtas sa pintuan ng palasyo, ang kanyang dila ay naputol, ang kanyang mga mata ay guwang. Sa nanginginig na mga daliri, hawak niya ang isang itim na simbolo, isang nagninangas na uwak na may dumudugong mga pakpak, ang marka ng Shadow King. Ang balumbon ay nagsiwalat ng katotohanan na ilang siglo na ang nakalilipas, si Prinsipe Calcato, isang itim na salamangkero at tagapagmana ng trono, ay ipinatapon dahil sa itim na mahika. Ngunit nanumpa siya sa paghihiganti kay Darevarte na babalik kapag ang apoy ng maharlikang pamilya ay nawala. Ang pagkamatay ni Virendra ay nagpasiklab sa hulang iyon. Naniniwala si Aryan sa sinaunang kaalaman. Naniniwala si Yugandhar sa bakal. Si Sharvani ay pinagmumultuhan ng ibang bagay. Calcato ay hindi lamang hinahabol ang kaharian. Gusto niya ang dugo ng isang tagapagmana upang makumplito ang isang ritual. Ang kanilang hindi pa isinisilang na anak. Kabanata 9, ang digmaan ng mga puso. Ang Calcato ay tumama sa panahon ng maharlikang pagdiriwang ng Dipotsava, nang ang kaharian ay sinindihan ng 1,000 lampara. Ang kanyang hukbo ng mga anino ay bumaba tulad ng gabi, tahimik, walang awa. Ang magkapatid ay magkatabing lumaban, ang kanilang mga espada ay kumikinang sa liwanag ng apoy. Hinawakan ni Reyna Rajeshwari ang mga pader ng palasyo na may mga mamamana at mga awit. Sa loob ng palasyo, naglabor si Sharvani. Ang iyak ng kapanganakan at labanan ay sabay na umalangaw-ngaw. Sa isang sandali ng desperasyon, sumugod si Calcato sa loob at hinarap si Aryan. Nag-alok siya ng awa kapalit ng bagong panganak. Dumating si Yugandhar sa tamang oras, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, yumuko siya hindi para sumuko, ngunit para magmakaawa. Namangha sa pag-ibig, sinubukang hampasin ni Calcato. Iniligtas ni Aryan ang kanyang kapatid, kinuha ang nakamamatay na suntok. Kabanata 10, ang huling alab. Ang labanan ay sumiklab hanggang madaling araw. Namamatay sa mga bisig ni Yugandhar, bumulong si Aryan. Sa huling hininga ni Aryan, umungal ang sagradong apoy ng Darevarte, hindi sa pagkawasak, ngunit sa banal na liwanag. Ang balumbon ay nagliyab, at ang parang spell na kapangyarihan na ginamit ni Calcato ay bumagsak sa kanya, na nagbigkis sa kanya sa abo ng panahon. Bumalik ang kapayapaan, ngunit dumating ito sa isang mabigat na presyo. Ngayon ay nakoronahan bilang Rajarshi Yugandhar, si Yugandhar ay namahala sa katahimikan. Hindi na siya nag-asawang muli. Pinalaki ni Sharvani ang kanyang anak si Aryadeva upang malaman hindi lamang ang kapangyarihan ng mga hari, kundi pati na rin ang puso ng isa na nagbigay ng lahat. Isinulat ng matanda at pagod na reyna ang kasaysayan ng Darevarte gamit ang kanyang sariling mga kamay. Tinatapos ito sa linyang ito. At bawat taon, sa araw ng sakripisyo ni Arya, ang mga tao ay nagsisindi ng isang lampara sa kanilang mga bintana. Ang huling apoy ng Darevarte.